Magandang morning mga kasambahay. Ngayon po'y araw ng Martes, March 26, 2019. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako naman po si Atty. Mimi Sandoval. At ito ang Huntahang Legal. Good morning, Atty. Magandang umaga mga kasambahay. Good morning sa lahat ng nakatune in sa atin. Correct. Tayo po'y sabay nyo napapakinggan at napapanood sa UNTV at Radyo La Verdad, 1350. Good morning kay Kuya. Ang ganda ng kanilang programa kanina. Get straight with Daniel Razon. Opo. Saka kay Tita Nina, nasa Davao ngayon. At saan pa si Tita Ruth Soriano, magandang umaga. Tito Jerry Panghulan, na kanina nakita ko, pagkagwapo-gwapo naman talaga, yung klase. Nakabarong, yung barong niya talaga, pang malakasan. Ibang-iba. Pang malakasan. Mga kasambahay, medyo nagiging issue na naman po yung West Philippine Sea. Nung nakaraang linggo po, ating pong tinalakayan. Si Professor J nandito. Si Professor J Batong Bakal, ang naging panauhin namin. Ngayon, mga dami na namang issue sapagkat number one, meron palang panukalang batas dyan sa mababang kapulungan na kung saan yung July 12 ay gustong gawing national holiday. Yun daw po yung araw na nanalo tayo sa issue ng West Philippine Sea dyan sa International Tribunal on the Law of the Sea. Diba? Parang victory, consider sa victory. Pero syempre, yan naman ay panukala pa lamang. Kung yan ay maipapasa, syempre, ibang usapan pa po iyon dahil syempre, madami na mga factors sa papasok dyan. Lalong-lalo na, siguradong papalag mga kasambahay ang China kapag ginawa mong, parang lalo mong binroad ka sa buong mundo ang pagkakapanalo ng Pilipinas laban sa kanila. Diba? At saka syempre nga, nung naging panauhin namin, mga kasambahay si Atty. J Batong Bakal, medyo hindi rin maliwanag kung ano ang konkreto natin gagawin. Yes, yun ang isang napansin ko, yung tinanong natin. Nanalo tayo, paano mo ngayon yan ipapatupad? Enforcement. Kasi sa bandang huli mga kasabay, yung ganitong klaseng mga desisyon, yan po kasi ay nakadepende sa public opinion, sa international pressure. Hindi mo pwedeng girahin ng China. Di ba? Ang problema pati, ang China kasi ay membro ng Security Council, yung 5 permanent member ng Security Council. So, parang napakahirap ding implement kung paano natin maisasakatuparan yan. At sa kasalukuyan, mga kasambahay, meron din kasing kumakalat na issue na sabi daw po ng isang mahistrado ng Korte Suprema na naiprenda daw yung West Philippine Sea o ilang parte yung reef na iprenda raw sa China nung tayo nangutang. Ako kasi, nung binasa ko yung provision noong pagkakautang, wala namang kasing nakalagay doon specifically. Di ba? Parang subject yan sa construction, subject sa interpretasyon. Di ba? Para sa akin, sinasabi naman doon po ng Malacanang at ako naman alam ko rin yun, na yun ay pro forme. Kasama talaga yun usually sa pangungutang. Siyempre, kung ikaw yung bangko na nagpapautang, may collateral. Siguraduhin mo magbabayad naman talaga at makakabayad yung mismong nangungutang sa'yo. Ang hirap naman magpautang na walang kasiguraduhan po. Baka hindi makabayad, di ba? Siyempre, iba naman yung usapan na ibinebenta mo ay yung sovereign niya. Ibang usapan yon. Kung ang iyo naman pong pineprenda lang ay isang parte ng commercial exploration, then sa aking palagay wala pong masama dyan. Lalo pat nakakabayad at makakabayad naman. Ang Pilipinas naman ay mataas ang credit rating sapagkat lagi naman tayong nagbabayad ng ating utang. Di ba? Siguro ang katanungan na nga lang saan ba mas mataas ang interest? Bakit dito tayo nangungutang ang taas ng interest? Doon sa amin sa Japan, mura lang kami magpautang sa inyo. Galing Singapore kasi mga mahihirap kayong bansa. So, mura lang kami magpautang sa inyo. Di ba? Depende rin po kasi yan kung ano yung mga kalakip na mga conditionalities doon sa pangungutang na yan. Minsan kasi, ang kondisyon, amin ang technical experts, amin ang mga manggagawa, amin ang mga engineer. Di ba? Sa amin kukuhanin ng mga raw materials. Kasama yon. Kasi siyempre parang inutang nyo, lulutuin ko kayo sa sarili nyo mantika. Sa amin nyo rin ibibili lahat yan. Kasama po lahat yung mga kasama. Pero dapat mabasa din po bago po tayo magsabi kung ano ba yung nasa provision. Kung hindi naman natin nabasa, mahirap din po magbigay ng opinion. Maganda rin po siguro mga kasambahay na magkaroon po ng diskusyon, ng debate tungkol sa mga kautangan natin yan. Hindi lang dapat o sapat na nalalaman ng sambayanan na ito ang inutang, ito ang popondohan, at ito ang mga kondisyon ng utang. Kailangan magkaroon ng diskusyon para nauunawaan ng ordinaryong Juan at Maria
yung lahat ng pinapasok po natin. Napakahirap na sa ganyang klaseng pangungutang, ang nakakaalam lamang ay yung mga technocrat o yung mga expert na tinatawag. Di ba, kinakailangan alam ng mga mamamayan kung paano binebenta yung ating sarili. Siyempre, Diba? lahat po tayo kasi apektado dito. At sa totoo lang naman po, bilang panghuli, hindi po masama ang nangungutang. Di ba? Sapat kaming mga mayayaman. Oo. Nangungutang din. Oo. Kayong mga mahihirap, hindi kayo nangungutang dahil wala kayo ibabayad. Opo. Yan. Ibig sabihin po mga kasambahay, hindi po masama ang mangutang, mayaman man o mahirap, okay lang po mangutang, basta may ibabayad. At saka kinakailangan may plano. Opo. Bakit ka nangutang? Hindi yung iba nangungutang, basta nila makapangutang, pagkatapos mayat-maya, nagiinom dyan sa lansangan. Mayat-maya, bili ng kano-ano. Nangungutang ka sapagkat may plano kang gawin doon sa May inuutang mo. pangangailangan din po talaga. At may kapalit yun na doble na maaari mong kitain dahil may pambabayad ka sa utang mo. Tama. Yan po mga kasambahay. Kung yun naman po yung dumaan sa napakahabang proseso at pag-aaral, wala po tayong problema dyan. No more campaign motorcades. Nako, dyan po sa mga major areas sa Metro Manila, lalong-lalo na sigurado sa EDSA. Dapat lang, Alam ka Attorney namang G. sa EDSA, nagkalat halimbawa yung mga naka-motorcade. Di ba baka po mga kasambahay, hindi na tayo gumalaw lalo. Oo. Dapat talaga dyan, kung ako naman po yung kandidato, hindi naman po ganun ka-effective na talaga yung iikot ka. Magagalit lang tao sa'yo habang... Lalo na po kung nasa kahabaan ng EDSA, Diyos ko, ang traffic, habang naiinis nagkikreate yung ka mga ng traffic, tao. lalo lang po sila magagalit, hindi ka iboboto. Alam niyo, yung pinakamaganda, baranggayan. Pinakamaganda, pupuntahin mo talaga yung kasulok-sulukan ng bawat bahay at dyan ka magkakampanya. Daming eskenita po. Oo, maganda rin. Hirap kasi yung iikot lang kayo dyan, pakaway-kaway. Maganda, pumupunta kayo sa pinakaliblib, sa pinakakasulok-sulukan ng bawat barangay, purok, na kung saan ka kumakandidato, pinapaliwanag sa mga mamamayan ng iyong plataforma at nakakausap sila. Nakikita ka po mismo ng mga para alam din po nila kung ano ang iyong mga panukala at natatalakay mo sa kanila para nararamdaman mo at nalalaman ano ang sentimiento nila. Minsan po kasi tayo yung mga politiko, akala po kasi kung ano yung sinabi ninyo, tama na. Kinakailangan po mas palawakin nyo yung consultation process sa inyong mga nasasakupan. Para naintindihan nyo yung kanilang nararamdaman. At siyempre, sinasabi po nitong Malacanang, sila daw po yung handang-handang sumunod doon sa tinatawag na Freedom of Information. Oo. Alam niyo po sa kasalukuyan, ang Executive Department nagpasa po sila kasi ng regulation para sa FOI. Saka dapat po siguro, ayan ay tapatan din ng batas patungkol sa FOI. Hindi pa pwedeng executive lang Opo. Kasi kinakailangan batas na yan para walang makakapagsabi, hindi naman kami covered ng hindi naman kami covered Nagiging ng excuse Executive po Department napaka-importante po ang Freedom of Information Law sapagkat yan po ay nasa ating saligang batas mismo. The right of the people to information of public concern. Hindi naman yung katsismisan lang, kung hindi yung inutang, anong ginawa ng official, mga official functions, ano ba mga usapan. Yung mga SALN ba, Attorney G, kasama dyan? Yun na nga, kasi yung iba, lalong-lalo na, may mga ibang ahensya na ayaw magbigay ng SALN. Opo. To a certain extent naman, may reason din naman. Alam mo kung bakit? Kasi po. Baka maya-maya, kidnapin naman yung kung sino-sino. Baka naman maya-maya, gamitin yun, yung informasyon na yan, para mag-extort sa mga public official. Diba? So medyo pinoprotektahan, binabalanse rin po natin yung interest. At saka siyempre, katulad po halimbawa mga kasambahin ng national security. Hindi naman pwedeng pamahagi mo lahat. Ilan ba yung ating intercontinental ballistic missile? Ilan ba yung mga fighter planes natin dyan? Ilan ba yung ating mga submarine? Di ba? Pag sinabi hindi po dapat ata i-disclose. Pag sinabi ng gobyerno na, mahirap na disclose Walang i-disclose Kaya nga. Wala din Wala din naman pala. Pero mga kasambahay, may mga exceptions to the general rule po. Ang sinasabi lang po natin, kung ikaw ay nasa pamahalaan, dapat bukas ang iyong bukas ang buhay, bukas ang lahat. Sabi nga na isang desisyon ng Korte Suprema, kayo ay nasa isang glass cage. Na kung anong ginagawa nyo sa loob ay nakikita ng mga nasa labas. At kayo hindi kinakailangan maging onion skin. Hindi yung konting batikos na ganyan ng publiko, magagalit na. Kinakailangan pag kayo nasa pamahalaan, pag po kayo nasa public service, no choice tayo kung hindi ay i-welcome natin ang lahat ng kritisismo at maging bukas sa lahat ng ginagawa natin. Dahil pag kami tinatago, ibig sabihin, may mali.
sa ginagawa. Maliban na lang. Diba, Attorney G, public office is a public trust. Napaka-importante po yan. Hindi pa pwedeng statement lamang yon or motherhood statement. Parang ganun lang. Kinakailangan, sinabi niyong public office is a public trust, isa katuparan yon ng lahat ng namamahal. At hindi kinakailangan ng batas, ng regulasyon para ma-implementa yan. Sa pagkilos lang, sa pagsasalita, sa demeanor ng ating mga nasa pamahalaan, dapat inyong isapuso yan. Yan ay para doon sa mga kumakandidato, para sa mga maa-appoint. Diba? At mga kasambahay, para po sa mga may nais idulog sa inyong mga katanungan, ipadala lang po ang inyong katanungan sa 0906-474-2994. Pakilagay lang po ang inyong pangalan at siyempre, babanggitin ko lang. Napakaganda po ng tatalakayin natin ngayon, mga kasambahay. Naku, sobrang yung issue na ito, sobrang daming naaapektuhan. Very relevant and timely. Yung pong tinatawag mga kasambahay na cyber libel. Abay, meron palang ganyang cyber libel. Lagi namin naririnig yan. Ano ba yan? Dapat linawin na po ngayon. Ayan. O kaya ay pwede kayong tumawag sa 442-6257. Pwede rin kayong mag-comment sa aming Facebook page. Hanapin lamang ang UNTV News and Rescue at Huntahang Ligan. Oo, naku mga kasambahay, yung pong may mga nabibiktima sa ganyan eh. Opo. Oo, yung mga, lalo sa Facebook. Marami po yan eh. Dahil sa social media eh. Kinakailangan din, matanong natin, paano kung talagang may pinakalat dyan ng mga mas maling impormasyon? Pwede mo bang mapatanggal paano pag shinare ko po o nilike yung post? Naku, wag mo akong bibigyan ng mga technical hindi ko naiintindihan yung mga ganyan. Mga kasambahay, magbabalik po ang Huntahang Legal. Wag po kayong aalis. Nagbabalik po ang Huntahang Legal. At katulad mga kasambahay ng amin na ipangako po kanina, ang ating pong tatalakayin ngayon ay isang napaka-importanting issue, ang cybercrime. Law. Ito po'y kapapasalamang nitong mga nakarang taon. At siyempre, ayan po ay ating hihimay-himayin. Ano ba talaga yung cybercrime law na yan o prevention law na yan? Mga kasambahay. Dahil dyan, ipapakilala ni Atty. Ev ang ating pong panuhin. Ito yung regular card holder. Sasabihin ko pa naman sana, parang bago ko lang nakita. Pwede na nga host yan. Oo nga po eh. Yan. Suki natin dito sa Huntahang Legal. Siya isang law professor, noted speaker and lecturer on crimes committed by public officers and administrative liabilities of public officers and searches and seizures. He co-authored the book K-12 RA 10533 and Relevant Education Policies, served as the legal consultant of various divisions of city schools of the Department of Education. Walang iba kundi si Attorney Christian Vicente Chris Gargantiel. Managing partner yan. Yes. Managing partner ng Gargantiel, Ilagan, and Atanante Law Office. Yes, sir. Magandang umaga, Attorney George. Good morning again, Attorney Chris. Pangatlong beses ko na dito. It's good to be back. Huwag ka mag-alala. Huwag mo lang bibilangin. Madami pa yan. Okay. Diretso na tayo. Madami itong nabibiktima eh. Apo. Oo, alam mo, ito lang, mabilis lang. May lumapit sa akin, isang nanay. Yung kanyang anak ay may kumakalat na picture yung kahubad yung kanyang anak. Apparently, hinihingan pati noong nag-extort. Pagka sinabi mo, Attorney Chris, na cybercrime, anong kaibahan yan at anong ibig sabihin yan kung ikukumpara mo sa ordinaryong cyber libel o yung cyber libel sa ordinaryong libel? Okay. Yung libel kasi na ating nakagisnan, as early as 1930, nung ipinasa yung ating revised penal code, nagkaroon na ng crime involving libel. Ano tong libel na to? Paninirang puri or defamation. Yes. Ngayon, noong bandang 2014 or about 5 years ago, naipasa yung batas na pinagbabawal ang pag-commit ng mga crimes through computer system. Kasama dito sa mga crimes na kinocommit through computer system ay libel. So computer system, ibig sabihin ng computer system, hindi lamang ito limited sa computers, including mobile phones. Kasama ang mobile phones. Okay. So kapag mayroong paninirang puri na ginawa, libelous or defamation na ginawa, at ito ay hindi through newspaper, hindi through books, hindi through lithographs. Ito ay ginamit phone o computer, online, internet, cyber libel yan. Ayun. Basta hindi siya libro, hindi sinulat. Hindi po nakapublish. Nasa mekanismo katulad ng computer, cellphone. Very important po yan. Yes. Cyber libel po yan. Tama. Ayan. Ang katanungan ko, Attorney Chris, ganito.
So, sige, kunyari na may paninirang puri sa pamamagitan ng paggamit ng cellphone, Attorney M. Opo. Pwede bang kasuhan ko yung gumawa niyan ng 2 kaso? Kakasuhan ko siya ng libel mismo na sinasabi mo 1930s pa at kakasuhan ko rin siya ng cyber libel din doon sa bagong batas na yan. Okay. Ang cyber libel, although related siya sa libel, based din siya sa libel existing sa Revised Penal Code, lininaw na ito ng Korte Suprema na hindi ka pwedeng i-prosecute ng libel under the Revised Penal Code and cyber libel at the same time. Ayun. Maalala nyo, meron tayong karapatan ng mga akusado, freedom or right against double jeopardy. So, ibig sabihin double jeopardy, danger, exposure, risk na makulong ka. Pag meron kang crime na allegedly kinumit mo, inakusahan ka, tama na, sapat na 1 beses ka lang ma-expose sa pagkakabilanggo of risk na mabilanggo. Pag 2 beses, it's double jeopardy. Kasi parehas ng intent. Paninirang puri. Yun lang kung paano ginawa yung paninirang puri, yun lang yung magkaiba at therefore may loophole pala doon sa 1930 na batas. Kasi nga, hindi covered doon yung mga ibang, yung mga katulad ng cellphone at saka computer. Well, you have to understand, yung libel under the Revised Penal Code 1930, hindi pa uso computer nung panahon na yun. Baka hindi pa nila nako-contemplate yung idea nung sa computer. Pero kasi yung sa Revised Penal Code, sinabi ng Revised Penal Code, ang libel pwedeng i-commit yan through any means, printing, theater, recording. Actually, kahit wala yung cyber law, pwede pa rin pumasok under libel, under the Revised Penal Code, yung mga nangyayari online. Okay. Pero bakit kailangan pang magkaroon ng cyber law ngayon? Kung covered naman pala ng Revised Penal Code. Isa sa feature ng cyber law, covering libel, tinaasan ng Kongreso yung penalty, ang libel, kapag committed through computer system. 1 degree higher. Okay. 1 degree higher. So, dati, under the Revised Penal Code, kung ordinary libel lang yan, ang pagkakaalala ko, prison correctional, less than 6 years yan. Pero dahil 1 degree higher, more than 6 years. Abuse 1 day hanggang 12 years. Ayun pala yun. Ayan, ako ang tanong ko po, Attorney Chris, ano po yung mga statements na masasabi nating libelous? Halimbawa, sa social media, pag sinabihan ka ba na sinungaling, pwede na ba yun? Ano po ba yung mga certain parang parameters na pwede nating magamit? Okay, paano kapag fake news, false information ang lumaganap sa social media? Yan ba ay pwede na mag-qualify as a cyber libel? Okay. Ang para maging libel, may mga requisites. Whether it's cyber libel or ordinary libel, mayroong requisites yan. Una, dapat mayroong imputation or allegation or isinumbat laban sa'yo. Pangalawa, yung isinumbat na yun, defamatory, nakakasira, nakakabastos, it subjects you to ridicule. Pangatlo, dapat public yung imputation. Hindi pwedeng private communication lang, hindi pwedeng tayong dalawa nagbulungan, hindi pwedeng gano'n. Dapat it must be public. Merong third person na nakadinig. Pangatlo, dapat merong malis. Pag sinabi nating malis, it's either meron siyang intent talaga na siraan ka, meron siyang ill will, meron siyang ill feeling against you, or sinabi niya yon, meron siyang reckless disregard na alam niya na maaaring hindi totoo yung sinasabi niya. Pero wala siyang pakialam kahit inano niya pa rin. So, pinakahuli, kailangan identified kung sino yung tinutukoy ng defamatory statement. Kung it's a simple general statement, mga sinungaling, pero wala naman siyang tinutukoy kung sino, that's not libel. Paano ko, Attorney Chris, halimbawa, yung kapitbahay kong sinungaling, tapos sasabihin niya, hindi, pakiramdam ko, ako po talaga yung sinasabihan niya. Pwede ba bang i-presume na gano'n? Pwede ba po sabihin, ba yun? ako yan ako yung pinatutukulan ako talaga yung sinasabihan niya, sinisiraan talaga. Wala naman ibang kapitbahay na, dahil wala kaming bahay. Pwede po ba kung hindi pinangalanan? Kung hindi pinangalanan, para masabi na identifiable yung subject ng libelous remark, doesn't have to be named. Hindi kailangan specify yung pangalan. For as long as ma-identify na siya talaga yung pinupuntirya ng defamatory remark. Sa ordinary, Attorney Chris, na libel, dun sa Revised Penal Code, para kasing yung malis, pinipresume. Yes. Diba? Pinipresume until at patutunayan noong inaakusahan na walang malis. Presumption. Ganon din ba ang prinsipyo dito sa cyber libel na may presume kung may malis
o may malisya yung iyong mga sinulat na defamatory at pagkatapos bahala ka, idepensa mo ang sarili. Okay. Whether it's ordinary libel or cyber libel, nag-a-apply dito yung tinatawag ni Attorney George na malice in law. Yun. Ang sabi kasi ng batas, lahat ng defamatory statement or material is presumed to be malicious. Well, may mga exceptions. Private communication between persons, tapos nabanggit yun dahil meron siyang social, legal, or moral responsibility na sabihin yun. Kasi magkaibigan tayong dalawa. Yan, Best may friends tayo eh. responsibility na protektahan ka. Kaya dapat alam mo, private communication. So that's one exception. Walang presumption of malice doon. Pangatlo, kung merong fair and true report ng mga nangyayari sa mga gobyerno, legislative proceedings, judiciary proceedings. So, kung merong defamatory na ma-bring up doon, fair and true yung report, accurate yung report, it's not malicious. There's no such presumption. Pero, take note, ang sabi, merong mga desisyon ng Supreme Court, yung exception sa presumption ng malice, hindi limited dun sa dalawa. Actually, sinabi ng Supreme Court, the reason why ang presumption of malice merong exceptions is not because of the revised penal code, but because of our Constitution. Dahil the need to protect the freedom of expression. So apart from those two exceptions sa presumption of malice, sinabi ng Supreme Court, kapag ang statement ay fair commentary on matters of public interest, hindi nag-a-arise yung presumption of malice. Walang presumption of malice. Yes. Yung presumption lang po yung maalis of malice. Yes. Yung bang cyber libel na yan, hindi kaya yan ay violation nung tinatawag na freedom of expression ng mga mamamayan na ginagarantiya mismo ng ating saligang batas. Actually, nagkakaroon nga ng move, sir, na parang i-decriminalize daw. Kasi nga napoprohibit daw or nare-restrict yung freedom of expression. O sa iyo pang palagay, hindi kaya talaga yung parang nare-restrict nga yung karapatang makapagpahayag ng damdamin, ng saloobin ng mamamayan natin. Okay. Yung question na yan regarding sa kung valid ba yung cyber libel or libel in particular, whether it curtails our freedom of expression. Na-raise na yan mga 5 years ago. Same case before the Supreme Court questioning cybercrime law. Ang sabi ng Supreme Court, we recognize freedom of expression, pero a libelous or a defamatory remark is not covered by the freedom of expression. You have a certain liberty to express yourself, pero once you violate the right of another, like you say something defamatory, it's no longer covered by the freedom. Pero ganun pa man, since we're discussing cyber libel, sinabi sa Supreme Court, itong batas na to, okay lang na merong pinaparusahan siyang libel at tinaasan pa niya 1 degree higher kapag through computer. Pero sandali, itong batas na to, lalo na Section 5, pinaparusahan niya yung aiding at abetting ng pag-commit ng cybercrime. Paano yan, Attorney Chris? Sabi ng Supreme Court, marami kasing covered na, maraming crimes na kino-cover ng cybercrime law. May cybersex, child pornography, isa lang ang libel. Pero with regard to libel, sabi ng Supreme Court, bukod pa doon sa author ng libelous remark done through cyber or computer systems, paano natin papatunayan o paano natin paparusahan, paano natin malalaman kung sino yung nag-i-aid at nag-a-abet ng cyber libel? We have to take note, aiding, abetting, tulong, assist. Yan yung ibig sabihin yan eh. So kapag nag-assist ka, kasama ka dyan. Kasama ka sa demanda, sa asunto, ganun ba? Sabi sa Supreme Court, hindi. Iba ang cyber libel. Hindi siya pwedeng parusahan, aiding, abetting. Bakit? Halimbawa ako, mobile phone, mag-send ako ng libelous remark. Ako yung author. I'll be liable for libel. Okay. Friends tayo sa Facebook. Linike mo yung post ko. Worst, shinare mo pa. Shinare mo pa. Nakita ni Mimi. Nag-comment si Mimi, ano ba yan, Attorney George? Napagkwentuhan na tatlo na tayong participants. Tambayanan eh. Wala akong internet, naka-wifi ako sa cafe na to. So, nag-provide yung cafe ng internet access sa akin. Yung cafe in turn, merong internet provider yan. Yung cellphone na ginagamit ko, galing yan dito sa company na to. So, sino yung nag-aid? Sino yung nag-abet? Masyadong broad. Masyadong broad yung cyber libel, aiding and abetting. Sabi ng Supreme Court, that is void for being vague. Ayun. Sobrang broad. Okay. Hindi pa pwedeng madama yung iba naman kasi papasok pa rin yan, kahit especially yan, yung intention eh. Yung intention. So, ang sinasabi mo, Attorney Chris, basta dito sa cyber libel, ang guilty party lang, Author. yung mismong Yung author. author. Maliwanag yan mga kasabay, yung mismong author.
yung gumawa. Tama. Oo. At hindi yung mga nag-share, hindi yung mga nag-like. Nag-like, Oo. nag-share. Oo. Pero linaw din doon na ibang usapan yung original post, may nag-comment, and then meron Idagdag yung comment, merong panibagong libelous remark. That's a different thing. Talagang ano yan, oo. Yung babae yan, talagang ganyan yan. Dinagdagan pa. May bago pa siya. Oo. That's a different matter. So siya, naging author na rin siya ng isang libelous thing. So ang titingnan mo pala dyan mismo, yung original statement Right. yung na nabasa. Oo. At pagka yun parehas lang na na-share, walang problema. Yung mga nagse-share ay hindi guilty. Tama. Ayan. Ito naman, Attorney Chris, dahil pinag-usapan na po natin yung sa author, Yep. kasi iniisip ko po, no, kung halimbawa sa Facebook or social media, parang may certain degree of deniability. Kasi halimbawa, nag-post, sabihin ko, ay ginamit ng kapatid ko yung account ko, or hindi ko naman account yan. So, paano po mangyayari yun? Kasi sasabihin ko, hindi naman ako nag-post niyan eh. Ay, well, yun yung problem. Yun ang yung hirap burden po ng magpa-file ng complaint sa libel. Papatunayan niya na yung person under purportedly whose account yung ginamit, siya talaga mismo yung gumamit. Pero, kasi ngayon social media, normally, makikita mo, matitrace mo naman sa wall, sa history, kung sino talagang gumagamit. Madali mo malalaman, control ba talaga to or legitimate account. At saka minsan kasi, halimbawa, maliban doon sa, yung naandun mismo sa computer, sa cellphone, siyempre yung mga actuations. Ay, mga actuation, matagal na niya kung sinasabi, ito yung mga witnesses ko, na ang ginawa niya ngayon, hindi pa nakontento sa chinichismis ako, na hindi ko lang siya na-file ng kaso, isinulat pa. Nasa computer pa o nasa cellphone. Yun ang sinasabi. At ito isa pang pinaka-importanting katanungan, mga kasambahay. At ito ay sasagutin ni Attorney Chris pagkatapos natin mag-break mamaya. Paano naman, kasi ang criminal law ng Pilipinas ay applicable lamang sa teritoryo ng Pilipinas, sa jurisdiction natin. Paano kung yung mga ganyang klaseng statement, libelous statement, sa computer, sa cellphone, ay doon ginawa abroad? Hindi sa Pilipinas. Sabi mo, Attorney Chris, ang author, ang liable niyan, ang author nasa abroad. Paano ngayon ang pagpapunish doon sa may kagagawan niyan? Nako, sasagutin mo yung Attorney Chris. Makalipas lang ang ilang paalala, magbabalik po kami, wag po kayong aalis. Nagbabalik po ang Huntahang Legal. Kasama pa rin natin si Attorney Chris Gargantiel. At kanina po mga kasamay, bago po tayo nag-break, meron po ako na hanging question na naiba to kay Attorney Chris. Kasi nga po, yung mga madudumi ang isip dyan, mga criminal minds na tinatawag, ang gagawin, ayaw nila dito mag-upload. Kasi nga, mahuhuli sila, silang author dito. Ang gagawin, tatawag dun sa nasa abroad. Calling, dial a friend. Pakilagay mo nga best friend yung statement na to, dyan mo nga, pagkatapos ipadala mo lahat sa amin dito. At pagkatapos kami na mag-share lahat. Pero ang author, galing doon. Mag-trace man, makikita na doon ang galing talaga abroad. Ang tanong, walang jurisdiction ng Pilipinas. Paano na ngayon yung taong nasaktan? Paano na ngayon yung taong gusto magreklamo? May mapaparusahan ba? Sige. Yung libel natin under cyber libel, yan yung tinidiscuss ni Attorney George. Kinomit yan through cyber libel. Ganun pa man, hindi nawawala yung kanyang connection sa ordinary or original form of libel under the revised penal code. Walang sinasabi ang cyber law kung saan pwedeng mag-file ng complaint for libel. Meron sa revised penal code. Ang sinasabi sa revised penal code, kapag private person ang affected, ang libel suit, whether it's a civil case or a criminal case for libel, it can be filed either where the article or the libelous remark was first printed and published, or where any of the offended party or parties reside. Ayun ang pinaka-importante. So, option po ni offended party. Yes. So, pwedeng, kung nalathala yan dito sa Quezon City, halimbawa, pwedeng i-file sa Quezon City. Pero kung siya naman ay nakatira sa malayong probinsya at nakita niya na may libelous na article against him or her, pwede niyang i-file dun sa probinsya niya. Kung siya ay private individual. Pero kung siya ay public officer, residence, nandun pa rin yung isang option na kung saan unang na-publish. Pero kung public officer, ang option niya hindi residence, kung saan siya nag-o-opisina. Ayun. Kung saan siya nag-o-opisina. Ngayon,
i-clarify lang natin. Kasi itong, although 1930s pa yung revised penal code, na-amendahan ito, I think mga 1960s, 1970s. Linimit yung options kung saan pwedeng mag-file. Kasi dati, purmero, ang venue kung saan na-circulate. Oo. Not necessarily where you reside. Parang dyaryo eh. Kung saan, halimbawa, yes, kung saan nabuklat. Nabuklat doon sa malayong isla, doon ka pa-filean. Kawawa. Nangyayari to, ginagamit nila itong technicality na to harass mga mamamahayag natin. Pina-filean sila ng malalayo. Pumunta ka doon. Nakatira ko sa may sapasapa, tawi-tawi. Bahala kayo sa buhay nyo. So, ang ginawa ng batas, inamendahan, linimit, so saan na first publish or kung saan nakatira in the case of a private individual or kung saan nag-office in case of a public officer. Pero, once ma-file yun dito sa particular na venue na to, hindi mo na pwedeng i-file sa iba pa. So ano ibig sabihin nito? Halimbawa, isang remark, isang libelous article online, umikot, pertaining to 3 of us. Nauna nakabasa si Attorney George, pare-parehas sa sinabi tayong tatlo. Na-file ni Attorney George sa Quezon City. Si Attorney Mimi, taga Mindanao, kunwari. Hindi na pwede mag-file si Attorney Mimi doon sa Mindanao. Dahil nauna, kung saan naunang na-file. To the exclusion of other courts. So lahat sila ngayon, yung mga iba, yung dalawa, tayong dalawa, pwede pala tayo sumama na lang dito sa Quezon City. Hindi pwedeng i-file sa iba dahil babalik tayo, magiging double jeopardy yan. Mangyayari yan, paano kung acquitted yung akusado dito, tapos biglang convicted naman doon. Parang mali yata yun. Pareho silang yung libelous article. Ayun pala mga kasambahay. So kinakailang pag-iisahin lang. Hindi mo na para maharas, padadamihin, pagkatapos pupuntahan niya lahat yun. Iisa na kung sino ang unang nag-file. To the exclusion. So dapat pala sabihin, Attorney Mimi, diyan mo na sa may tawi-tawi. Mauna ka na mag-file sa Doon na. Mauna ka na lang para si Attorney Christian na lang pupunta ng tawi-tawi. Madami na tayong text questions mula sa ating sa Facebook pala pa. Ayan, mula kay G sa Facebook. Hello po, Huntahang Legal. Halimbawa po, hindi naman binanggit ang pangalan, pero nagpa-picture sa isang produkto na ang brand name ay kapangalan ng tao, tapos ang nilagay na caption ay panlalait. Tapos sasabihin, hindi naman yung mismong tao ang nilait. Ligtas ba sa libel yun? Parang nagsama, no? Kung may sinamang isang produkto. Na parang ginawang katatawanan siguro. Halimbawa, suka. Suka. Tapos pagkaasim-asim ng pagmumukha. Ampalaya, ganyan. Ampalaya ka. Ang bitter, ganyan. For as long as the complainant can prove na siya yung ina-identify no actuation na yon, maaring maging libelous. Pero wag naman masyadong kaagad mukhang guilty. Yes. Parang akong pinapatungkulan nun pala ang dami nyo palang nagsabi na gano'n. Hindi ba? Napakahirap patunayan yung gano'n Right. Mahirap mo sabing ipipresume ko yan na ako yan. Ako'y pinaparinigan. Tungkol sa akin yan. Yun pala, hindi mo kakilala yung nagsasabing yun. Paano ka napaparinigan na gano'n? Okay. Yan. Mula naman kay Sonia sa Facebook din. Pwede po ba na ireklamo ng cyber libel at anti-data privacy at the same time kapag binulatlat na lahat ng pagkatao sa internet? Okay. Dalawang kaso. Sa cybercrime, tapos cyber libel at saka doon sa violation ng data privacy. Okay. Libel presupposes na meron sinabi ang isang akusado na defamatory. Paninirang puri mga wala siyang may siniwalat siya, may binanggit siya, wala siyang kinalkal. Hindi siya nangalkal. Sa data privacy naman, ang bawal kasi diyan ay yung personal information ng mga tao ay siniwalat mo o pwedeng nahack o pinasok o ninakaw, not necessarily siniwalat. Maari ang concern ng ating nagtanong, papasok siya doon sa cybercrime pero not libel. Yung violate nila yung confidentiality at saka accessibility or integrity nung cybercrime per se. Cybercrime. Hindi cyber libel. Maari kasi yung binulatlat not necessarily his or her personal information If it's not personal information, may crime committed but it's not data privacy. So kung halimbawa, ay ating puliliwanagin mga kasambaya, halimbawa may isang picture na malaswa. Picture mo, nilabas yan. Yan ay hindi cyber libel. Yan ay cybercrime.
Right. Pwede siyang pumasok sa, kung bata ang involved, child pornography or pa. cybersex. Pero pag sinulat at yung nakasulat ay naandyan sa mga ganyang klaseng gamit katulad ng cellphone at saka laptop, computers, at may paninirang puri, dyan papasok ang cyberlife. Ayan, maliwanag po yun ha. Baka maya-maya magkamali po tayo ng ating mga ipafile na kaso. Attorney M. Ayan, mula naman kay Texter 2186. Ang admission of a crime ba sa social media ay admissible sa korte kahit na may possibility na ma-hack ito. Naku, nasa admissibility na tayo ng evidence. Palagay mo ba, yan ba pwedeng ma-admit yung ganyang klaseng, yung sa crime? Pag-amin ng pag-commit ng crime, okay. Two points. Number one, ang accused, ang admission niya would be inadmissible unless the admission is made in the presence of his counsel. Correct. Okay. Number two, the admission na tinatanong ng ating texter done through computer system. Electronic evidence. So, yung electronic evidence gagamitin mo sa criminal proceedings, parang hindi yata pwede. Hindi pwede. Ako meron isang katanungan lang na palagay ko katanungan ng ating mga ordinaryong mga mamamayan na nanonood at nakikinig sa atin. Okay. May defamatory statement na nailagay sa computer. Medyo paninirang puri talaga. Okay. Maliban sa dinimanda mo o pwede mong idemanda ang author niyan, ang ginawa mo pa, pumunta ka pa doon sa provider. Di ba? Yung provider noong sa program na ganyan. Pwede bang patanggal nyo yan? Tanggalin nyo. I-report po. I-report mo. Yan ba may karapatan ka magpatanggal? Number 2, paano kung mag-refuse? Yung provider na kung saan na-carry yung statement, defamatory, na hindi nila tanggalin. Meron bang recourse ang isang kababayan natin na, teka muna, mali yan hindi naman totoo yung mga inaakusa sa akin Diba? Kakailanganin po bang mag-file ng kaso o magdemanda o saan ka pupunta para patanggal yung statement? Okay. Yung for example, social medias, meron silang feature, nire-report mo yung, pero hindi nila inaktuhan. Yun yung tanong. Correct. Okay. Libelous yung information, cyber libel, balik ulit tayo doon sa ordinary libel. Sino yung mga responsible? Naalala nyo kasi, sinabi ng Supreme Court, aiding and abetting under cyber libel, unconstitutional. Yan. Pero balik tayo doon sa ordinary libel. Ang liable sa libel, hindi lang yung author. Correct. Yung nag-cause ng publication, yung editor, lahat, publisher pa nga, business diba? Kahit manager. pagka-dyaryo, publisher pa nga. Yes. So, by analogy, kung ang editor or yung someone who did not write it, but someone who causes publication, is liable as if he was the author thereof. Sa tingin ko, palagay ko, after giving notice, tanggalin niya yan at hindi ka pinansin, baka pwede mo sila isama sa asuntong. Ako naman, isa rin ang katanungan ko in relation to that, Attorney M. Paano naman kung, sabi mo nga, sige, pwedeng patanggal nila. Okay. Hindi naman kaya maba-violate din na parang, di ba, may prinsipyo tayo sa constitutional law, sa political law, na hindi mo pwedeng parang may nilagay na statement dyan. Libelous at that. Sa palagay mo, libelous. Pero ang gagawin mo, i-edit mo. O kaya babaguhin mo. Hindi ba? Hindi kaya sasabihin naman ng author, halimbawa, noon, na teka muna, bina-violate mo naman yung aking freedom of expression din. Di ba? Yun ang problema kasi sa internet. Pwede ka maglagay ng kahit na walang mag-e-edit. Walang pwede magbago. Walang mag-filter. Oo, walang mag-filter. Paano kung i-filter? Paano kung baguhin? Di ba? Ano naman ang effect noon doon sa nagbago noon? O pwede bang gawin yon? Pag in-edit naman yon at because of that pag-edit, naging libelous siya. Nung primero, hindi. Okay. Ang liable nun, yung nag-edit. siya yung naging author. Not necessarily the original writer of the article. Aba, si Andy ng Negros Occidental. Balayo Ayan. Good morning kay Andy. Attorney G, good morning po. Ang cyber libel at cybercrime ay pwede ba yan i-mediate sa barangay? Barangay na lang tayo parating sa korte. Pwede ba yan? Ang barangay conciliation o yung kailangan requirement before ka pumunta sa court, merong mga kaso na kailangan idulog muna sa lupon. Pag hindi ka inisyo ng certificate to file action, i-dismiss, ibabasura agad sa court yan. Isa sa exception dyan ay kung yung offense or yung crime involved is punishable by more than 1 year imprisonment or
or fine 5,000 pesos. Ang cyber libel, remember, 1 degree higher yan doon Sa ordinaryong libel. Oo, ordinaryong So, libel. lagpas ng taon yun. Oo, kaya Hindi na po pwede. kailangan. Wala nang Hindi na barabarangay kailangan dyan. ng barangay. Diretsahan na kagad sa piskalya yan. At saka, Attorney George, mabanggit, natanong na lang rin naman, naalala nyo, tinaasan na rin yung fine sa revised penal code. Ngayon, yung fine sa libel, 40,000 up to 1.2 million. Ganun kalaki. Lagpas 5,000 yan. So, hindi talaga dadaan ng barangay. So, hindi na kailangan. Oo, pagka kasi barangay, 5,000 pesos Yes, lang eh. yes. Eto ngayon ang isang katanungan pa. At ito'y naging issue nga lately. Sa iyong palagay ba talaga, gaano ba talaga katagal ang prescriptive period ng cyber libel? Meaning, ngayon nakita sa cellphone, medyo nagpatumpik-tumpik ka pa eh. Palipasin ko na muna. Mahina pa yung loob, baka sakaling nagpapalakas ang kaya pa loob. ng aking kalooban na patawarin eh. Pero later on, after mga 8 years o 10 years, tsaka naisipang pa. Kasi total naman, hindi naman na-erase na, andyan lang eh. Di ba? Once you click, permanent na andyan yan. Di ba? So, pwede ko ma-file lang anytime. Total, pwede ko ibilang yung period na yan sa kung kailan ko gugustuhin. Pwede ba yun? Okay. Pasensya na kayo, ulitin ko yung unang ordinary libel under the revised penal code, tapos meron siyang parang nag-mutate siya cyber libel. Tama. Ordinary libel under the revised penal code, sinasabi ng RPC, 1 year. Isang taon. Prescribe. So, nabasa mo ngayon yan, March 26. Pag lumagpas next year, wala na. Hindi ka nag-file ng kasunto. Pero kung cyber libel siya, ang cyber libel is a special law. It's not found under the revised penal code. May nauna tayong batas noon na sinasabi kapag ang isang crime ay penalized under a special law, ang prescriptive period niyan hindi based under the revised penal code. Which is 1 year. Yes, it's libel. Since it's a special law, iba ang prescription niyan. 12 years. Ganun kahaba. 12 years. Pag cyber libel, so halimbawa, pwedeng... Ano yung 12 years na yun? Ano ibig sabihin ng 12 years? 12 From the years time prescript- of... From the time- Mula from the po saan? commission. From the the commission. So, kapag hindi mo na-complain o hindi mo dinemanda yung sinasabing yung nag-file o nag-commit ng libel against you, within that 12-year period, hindi mo na pwedeng i-file. Ayun. Pag ordinary libel, mas mabilis, within 1 year lang. So kung sa dyaryo lamang linathala yan, you Isang only taon have lang. 1 year. Oo. Pero kung sa dyaryo, at the same time, internet. Yun, nangyayari ngayon yan eh. Oo. Maaring hindi na pwede yung ordinary, pwede yung cyber libel. But in that case, dalawang kaso. No, take note Oo. pag na-file mo na yung isa, Correct. Cyber libel. hindi ka na pwedeng mag-file Kahit lumabas sa kahit dyaryo. within 1 year pa gawin yun. Ayun. Otherwise, double jeopardy naman. Yan ang Ito may naisip akong isa dahil active naman ako sa social media na Attorney G. Buti ka pa. Oo nga eh. Kasi halimbawa, may nag-post, 'di ba, ng siguro mako-consider na libelous statement. Tapos madaming nag-share. Ngayon, biglang kinabahan ngayon yung nag-post kasi naku baka dinelete ko yung post ko ngayon. Okay. Paano yan? Yung original, Yung yung original. original post. Yung author kasi ang sinasabi ni Attorney Chris, yung author ang pwedeng maging liable. Ang dami na nag-share pero yung original author, dinelete ko ngayon yung post ko. Sino ngayon yung hahabulin? Nung At pwede aggrieved pa ba siyang party? habulin din kahit na nag-delete na siya? Oo, pwede ba yun? Sige, pakalkal niyo po yung records. Talaga nag-post yan eh. May sinabi ang masama tungkol sa akin eh. Once na click mo na yung share, Once you click, consummated na yung ang crime. ibig sabihin ng consummated po mga kasabahay. Nagawa na. Nagawa na yung krimen. Na-commit Perfected na. Yes. So, kahit na dinelete mo na siya, nag-circulate na. The damage has been done. Na-commit na yung libel. Ako kaya dapat kahit sa pagte-text, medyo ingat ka agad. Dapat po careful. Baka magkamali ng magkamali yung napadalhan. Send to many. Send to many pala, send to all. O kaya yung napadalhan mo, yung mismong Baka screenshot pala. Bago kayo mag-click, teka muna, mag-break kami. Tingnan niyo muna mabuti. Wag mo lang, baka maya magkamali ng text. Ganun ba? Babasahin pa pala? Ayan. Meron pa? Sige, Okay. no break daw eh. Ayan, No may break. tanong naman tayo mula kay Jen R.
Nasabi po ni Attorney Chris na double jeopardy na yung cyber libel at yung RPC na libel. Paano naman po kung magkaibang paninira ang inilagay sa FB at yung ikinakalat niya sa mga chismisan? Pwede na po ba itong paghiwalayin at hindi na mapapailalim sa double jeopardy? Teka, yung sinasabi mong chismisan, ha, maaaring hindi nakasulat yun. Opo, maaaring chismisan na kapitbahay. oral. Di ba? Kasi iba po yung sinulat nga, iba yung oral. Opo. At iba yung sinulat mo sa cellphone o kaya sa computer, sa internet. Attorney Okay. Chris. Yung sinasabi ko na double jeopardy yung ordinary libel at libel at the same time if it refers to the same article or material. So halimbawa ako, gumawa ako ng report, pinublish sa dyaryo, at the same time may PDF version yan available online. Ma-upload po. Naka-upload siya online. Pwedeng via Facebook, Twitter, etc. Hindi ako pwedeng i-prosecute for ordinary and cyber libel at the same time. Yun yung double jeopardy. Doon sa question naman ng ating texter, apparently magkaiba yung mode. Merong ginawa via FB, yun yung in-encode yun, in-upload, shinare. Tapos chismisan, it's a different act. So hindi siya double, pwedeng kasuhan sa dalawa. Yung pangalawang chismisan, kung oral yan, slander yan. Slander yan. Oral Oo. Equal defamation. libel. Oo. Oo, hindi po kasi nakasulat. Sa salitaan, slander yun. So, Pwedeng magkakaiba. parehas. Pwedeng At parehas. magkakaiba. At hindi yun double jeopardy. Isa pa. Naku, daming Ayan, tanong. mula naman kay Susan ng Caloocan. Ano po ang pwedeng ireklamo kapag doon sa comment section ay nagbabanta ang isang tao? Halimbawa, tinatakot, naaabangan at bubugbugin. Tapos, pag kinastigo naman sa personal ay sasabihin hindi naman siya seryoso sa sinabi niya. Okay. Buti na lang, wala talaga akong mga ganyan. Hindi ko naintindihan yung comment sa ano. Yung pag-threaten, hindi siya defamatory. So, maaari siyang pumasok under threats or grave threats. Depende sa extent ng threat. Opo. So, hindi siya cyber libel. Ayun. Pero pwede pa din. Pwedeng kasuhan. Yes, Opo, threats. pwede pa rin. Hindi sa cyber libel. Hindi siya cyber wala. libel. Kung hindi sa revised penal code. Yes. Ayun. Ibang violation. Isang text na, isang last question. Ayan, mula kay Texter 6810, good AM. Yung nangutang po sa akin 10 years ago na umabot sa 1 million pesos kasama ang interes, ay pinagmumura at dinakdakan ko sa cellphone. Kabilang na ang mister niya. Idedemanda raw po ako ng cyber libel. Mag-prosper po ba ito? Para ito yung topic na utang-utang. Para Oo, narinig po Ang doon. dami nakaka-relate. pinagsama yung Opo. libel at saka utang. Teka. Yung minura niya sa cellphone, maaring slander lang yon or ordinary slander. Oh. It's as good as saying it personally sa kanila. So, Kasi silang dalawa na nag-uusap eh. Sila hindi naman na-share. Hindi naman na-send to all. slander siya. So, or at the si baka oral, unjust vexation. Pwede. Oo, Oo. kasi nga po hindi naman siya na-share sa iba. At saka, yung tungkol sa, naniningil ako ng utang eh, hindi po yun rason. Hindi naman po yun depensa. Di ba? Ibang usapan yun. Maaaring wala nakukulong sa utang, pero iba na pinagmumura mo. Yung, Naisip ko lang, mahirap magpautang, Attorney James. Kasi pagka ganun, hindi mo naman pwedeng mura-murahin din yung pinautang mo na bayaran ka. Hindi, Diba? tsaka napaka-importante po mga kasambahay. Tayo po kasi pabigla-bigla, itong makabagong teknolohiyang ito, hindi po ito basta-basta pinaglalaruan, basta-basta parang nakikipagkwentuhan ka lang. May responsibilidad na malalim eh. Diyan sa pag-click, diyan sa pag-share, kinakailangan na hindi ginagamit itong ganitong klaseng makabagong teknolohiya para makasira ka sa ibang tao. Kasi nga otherwise, kung wala namang parusa at wala namang palang restriction, doon ka na lang, hindi na magpapublish sa dyaryo, dito na lang nandito. Di ba? At saka Tama naman. once na-i-publish, nailagay na sa internet, hindi mo na halos mababago yan. Oo, naku mga kasambahay. Attorney Chris, maraming salamat. Pero Maraming salamat, pababatiin Attorney muna Chris. muli kita. Pababatiin kita muna. Binabati ko ang aking family, si Joanna, yung mga bata, si Ethan, si Julian, si Johan, at mga kasama ko sa law firm. Magandang umaga. Ayun. Oo, Attorney M. Ayan, binabati ko lahat ng aking mga friends mula sa Mindoro, sa Lawang Samar, sa Novaliches, sa mga estudyante ko sa pamantasan ng lungsod ng Maynila at San Sebastian College, College of Law. Batian pala ang usapan. Binabati ko ang misis ko kanina tutulog. Habang napapaalis ako, biglang sabi, batiin mo ako. Oo nga. Nagigilip lang, baka sabihin, hindi ko binabati si Attorney Mavic Garcia man lang, mga kasambay. At siyempre, binabati natin ang lahat ng gagraduate. Alam nyo naman, graduation na
season ngayon, lahat ng gagraduate. Congratulations! Oo, sana naman kayo makapaghanap ng magandang trabaho at sana yung sa mga papasok naman sa darating na semestre, paghahandaan natin at gawin niyo pong kaaya-aya naman ang ating pong bakasyunan. Hindi yung bakasyon lang. Kung tayo pwede makapagtrabaho, makapag-aral pa muli at gawin natin tayo makatulong sa bahay, gawin po natin lahat yan. Sa susunod na Webes, itong Webes na to mga kasambahay, ang ating namang topic, adoption process. Adoption, napaka-importante, lalo na may bago tayong batas patungkol kung sa mga magulang na nag-adopt, pagkapanganak, pinalabas, simulation of birth, may bago po kasing batas dyan. Yeah. Maraming salamat mga kasambahay sa inyong pagsubaybay dito po sa inyong programa. Lagi po niyong tatandaan na sa isang malusog na bayan, sumusunod sa batas ang mga mamamayan. Susunod na po ang UNTV News Break. Maraming salamat po.